Isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat, mga taga-subaybay nating taga-pakinig. Salamat po sa Panginoon na tayo po muli ay binigyan niya ng pribilehyo upang muling mag-aaral ng salita po ng Diyos. Ano po? At ngayong gabi ay tayo po muling mag-aaral. At ngayon po ay ang pag-aaralan naman po natin ay paglagong buhay espiritual sa pamamagitan ng palagi ang pagbabasa ng Biblia. So, spiritual growth through Bible reading, mga minamahal. At mahalaga po na pag-aralan natin ito dahil ito din po yung isa sa makakatulong sa atin upang tayo po ay lumago sa atin pong buhay pananampalataya. So, ngayong gabi ay atin pong pag-aralan ang Matthew chapter 4. So, Matthew chapter 4, verse 4. At 1 Peter chapter 2, verse 2. Pero dito po tayo mag-dwell sa chapter 4 ng Matthew. So, sabi po ng talata sa Matthew chapter 4, verse 4. Datapat siya sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So, atin muna puntahan yung 1 Peter chapter 2. Verse 2. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya. So, mga minamahal, ang gatas pong walang daya ang tinutukoy dito, hindi ho Bear Brand, hindi ho Alaska. So, ang tinutukoy po dito ang gatas na walang daya is the Word of God, mga minamahal. Kaya mga minamahal ay napakahalaga po ng salita ng Diyos dahil sabi nga, ito'y salita ng Diyos at ang Diyos po hindi nagsisinungaling sa kanya pong mga sinasabi. So, kung atin pong babasahin ang salita ng Diyos, di po tayo magkakaroon ng karunungang ayos, mga minamahal. Hindi ho yung karunungan ng mundo, kundi karunungan ng Diyos. So, atin pong ituloy. Gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo. Sabi, upang sa ganito'y magsilago kayo. So, mga minamahal, pagsumikapan po natin magbasa ng Biblia upang tayo po ay lumago sa atin ng buhay pananampalataya. So, tayo po muna manalangin sa atin ng pag-uumpisa. Tayo po manalangin. Aming Diyos, muli kami po ay nagpapasalamat na binigyan niyo po kami ngayong gabi ng oras upang muling pag-aralan ang inyong salita. Nawa po Panginoon Diyos ay kayo po ang mayamang kumase sa aming pong pag-uusapan. Nawa po Panginoon Diyos ay kayo po, Banal na Espiritu, ang mayamang magpaunawa sa bawat makikinig, Panginoon Diyos, ng inyong mga salita. Nawa o Diyos, Panginoon, ay kayo po ang sumama sa amin. Patawad po sa inyo pong nasumpungang kasalanan na hindi po maganda sa inyo pong harapan, Panginoon Diyos. Ito man po ay nagawa na sinadya o hindi. Nawa po, Panginoon Diyos, ang pong dalangin. Kami po ay humihingi muli ng kapatawaran. At kayo po ang magpala ngayon po sa aming usapan. Nawa po, Panginoon Diyos, ay kayo po salita ngayong gabi po ng Diyos. Ako po na inyong lingkod na walang kapuluhan pa ng Diyos na ginagawa lamang ang inyong pong pinag-uutos na inyong gamitin upang mayamang kumilos at upang mayamang maunawaan ng bawat makikinig ang inyong pong mga salita, Panginoon. Salamat po at sa gabing ito at nawa po ng Diyos isamahin niyo po kami. Ang lahat po nito ay aming pong dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, ngayong gabi po ay tayo po muling mag-aral ng salita po ng Diyos. At salamat po sa Diyos na meron tayong salita niya. Dahil kung wala pong salita ng Diyos, mahirap pong mabuhay dito sa mundo, mga minamahal. Kanya-kanyang isip, kanya-kanyang kumbaga, meron tayong iba't ibang kaisipan sa ating pong mga buhay, mga minamahal. Iba-iba ho. Hindi ho tayo magkakapareho ng ating pong mga iniisip at mga kumbaga po ay pananaw sa buhay. Meron ho tayong kanya-kanya. But, kung tayo po ay merong salita ng Diyos, mga minamahal, ito po ang mag-aayos po ng ating isip, mga minamahal.
sa atin hong buhay. Kaya mga minamahal, nawa ay inyo pong matyagang subaybayan yung ating pong pag-aaralan upang atin pong maunawaan at upang tayo po ay mapababalaan na mahirap pagka hindi po nagbabasa ng salita ng Diyos. So, yun nga akong nagbabasa na talagang ang buhay pagka nagdodominant po yung old nature ay sumasama. Ay lalo na po yung hindi nagbabasa ng salita ng Diyos. Lalo na po yung walang impluensya ng salita ng Diyos. So, ngayong gabi, ang ating pong pag-aaralan ay ito pong tagpo sa chapter 4. Yung pong ang Panginoong Jesus po ay tuksuhin ng dyablo. Kung sa mga mananampalatayang nakakabasa po ng salita ng Diyos, so baka siguro naman ito'y alam ninyo. So itong tagpo pong ito ay nung ang Panginoong Jesus po ay tuksuhin ng dyablo sa ilang, nung ang Panginoong Jesus po ay nagpasting, at ang dyablo po ay dumating at tinukso po ang Panginoong Jesus. So ang ating pong pag-aaralan ngayon ay spiritual growth through Bible reading. So paano ngayon ang ating pag-uusapan, why the Bible is important? Bakit mahalaga ang Biblia sa ating pong buhay, mga minamahal? Dahil wala na pong hahalaga sa salita ng Diyos, mga minamahal. Bagaman mahalaga yung pagkain, mahalaga ang pera, mahalaga ang mga bagay-bagay dito sa mundo. But alam niyo mga minamahal, ang salita ng Diyos ay napakahalaga. Dahil ultimo ang Panginoong Jesus, nung siya po dito sa lupa, hindi po siya nagpabaya sa salita ng Diyos. Siyempre, siya kanya yung salita. At bilang tao, so ating pong pag-aaralan at ating pong tutunghayan kung ano ang ginawa ng Satanas at ano yung ipinanlaban ng Panginoong Jesus at bakit napakahalaga ng salita ng Diyos sa atin po, mga minamahal. So ngayong gabi atin na pong tunghayan, sabi po ng Matthew chapter 4 verse 1 and 4, 1 to 4, nang magkagayo inihatid ng Espiritu Santo sa Jesus sa ilang upang siya tuksuhin ng dyablo. Take note, meron pong dyablo, meron pong manunukso. What more kung wala tayong alam sa salita ng Diyos? Ang dyablo nga may alam sa salita ng Diyos. At di lalo na po dapat tayo. Kaso nga lamang po, maraming tao, pagdating sa salita ng Diyos, ay nakakatamad pakinggan. Yan yung dating sa kanila. Sa maraming tao, pagdating sa salita ng Diyos, boring. But dapat po sa atin yung mga mananampalataya ng Diyos, para tayo po ay patuloy na lumago. Yung unang ating pinag-aralan ay prayer, ngayon po ay Bible reading. So ang ibon po hindi lilipad pagkaisa po yung kanyang pakpak. Ngayon po ay magkakadalwa na yung kanyang pakpak. Through prayer and through Bible reading, mga minamahal. So para tayo lumago sa ating buhay pananampalataya, sa pamamagitan, kumbaga po ay isang paraan din para tayo lumago sa ating buhay pananampalataya ay yung pong pagbabasa ng Biblia. At ang sabi po ng talata dito, sa verse 1, nang magkagayon inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilaw upang siya tuksuhin ng dyablo. At nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. So maraming nagtatanong, ba't niya nagutom? Kung siya Diyos, siyempre sa pagkakatawang tao po yun, mga minamahal. Sa pagkakatawang tao. But yung siya po nasa anyong Diyos, ay siyempre hindi ho siya nagugutom. Diyos ho siya eh. So sabi po ng verse 3, at ito ituloy, at ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos ay pagbutos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Verse 4, datapot siya sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. So, unang puntos po natin, para tayo po, why the Bible is important in our spiritual growth. Sa ating pong paglagong buhay spiritual, why the Bible is important? To avoid delusion, mga minamahal. To avoid delusion. Pag sinabing delusion, the act of deceiving, mga minamahal. Alam niyo po,
Even ang Panginoong Jesus, mga minamahal po namin taga-subaybay at taga-pakinig, even ang Panginoong Jesus po, mga minamahal, ay hindi nakaligtas sa pag-tukso ng dyablo. Yung delusion, sabi nga na din ng ating pong the act of deceiving, panglilinlang, pagligaw, fake belief or opinion, mga minamahal, fake belief or opinion. Sabi po ng talata dito sa verse 3, at ang manunukso ay dumating. Tingnan niyo po, nung ang Panginoong Jesus po ay nagkataong tao, siya po ay nag-ayuno, alam ni Satanas na ito ay gutom, mga minamahal. Kaya, ang ginawa niya, sabi, at ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, tingnan niyo po, talagang mautak si Satanas. Hindi ho natin siya kaya. But, kapag tayo po ay merong alam, dahil ang pinanlaban po ng Panginoong Jesus doon sa daya ng demonyo, sa daya ni Satanas, ay ito. Tatapat siya sumagot at sinabi, nasusulat. Mga minamahal? To avoid delusion. Why Bible is important in our spiritual growth? To avoid delusion. Mga minamahal, lalo na po sa mundong ito, ang dami na sa tingin natin ay tama at maganda, pero sa paningin ng Diyos ay mali. Lalo na po sa mundong ito, ang daming sa tingin natin ay okay, ang daming sa tingin natin ay tama naman. Siyempre, si Satanas po ay hindi gagamit ng pipitsuging pagtukso. Hindi po. Kaya nga po ang Panginoong Jesus, anong ginamit niya? Alam niya ang gutom ang Panginoong Jesus. Siyempre, sa nagugutom, ang gagamitin ay pagkain. Kaya yun ang ginamit niya. Kaya sabi niya ng talata, at ang manunukso, sa verse 3, at ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito'y maging mga tinapay. Tingnan niyo po, alam ni Satanas na walang imposible sa Panginoong Jesus dahil siya ay Diyos. Alam ni Satanas yan. Pero tinutukso pa rin ang Panginoong Jesus. Ba't anong pinanlaban ng Panginoong Jesus? Nasusulat. Datapos siya sumagot at sinabi, nasusulat. It is written. Ibig sabihin, ang pinanlaban ng Panginoong Jesus dun sa delusion, sa pandaraya ni Satanas, dun sa delusion, is the Word of God, mga minamahal. Kaya mga minamahal, para tayo ay lumago sa ating pong buhay spiritual, para po tayo ay hindi pahapay-hapay dito at doon. Tama yata dito sa Bornagay, tama yata dito sa Saksi ni Jehovah, tama yata dito sa Iglesia no Cristo, tama yata dito sa Mormon, tama yata dito sa Muslim, para po tayo hindi madaya the Word of God. Ang ating pundasyon, mga minamahal, is the Word of God. Kaya, para tayo po ay magkaroon ng matibay na conviction, mga minamahal, read the Bible. Dahil ang Panginoong Jesus, nung siya nagkatawang tao, alam niyo mga minamahal, nung siya nagkatawang tao, ang Panginoong Jesus, hindi po siya nagpabaya sa salita ng Diyos. Ay kaso maraming mga mananampalataya ngayon, maraming mga mananampalataya ngayon, ay dadating sa simbahan, doon lang magbabasa ng Bible. Prayer meeting lang, magpapabuklat ng Bible. Sa simbahan lang makakapagbuklat ng Bible. Pero pagdating sa bahay, kung saan na nakabag na yung Bible. So kaya, dito nga pagdating, meron pa nga akong kilala pagkadating sa simbahan, manghihiram pa ng Bible. Ay kahirap noon. Kaya, read the Bible. If either you, kung gusto mo na lumago sa iyong buhay pananampalataya, kung gusto mong makalapit ka sa sistema ng mundong ito na madumi, na bulok, read the Bible. Read your Bible. Kaya nga, read your Bible. Pray every day as you grow. Po? Kaya sabi ng talata, at ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, tingnan niyo po, talagang itong diablong ito ay
tukso talaga. Ano? Kaya, para tayo mga minamahal, ay makaiwas sa delusion na ginagawa ni Satanas sa atin. Read na Bible. Lalo na po ngayon, naku po, napakadami pang aliw ni Satanas. Napakadami niya inilalagay ni Satanas sa ating mata para tayo maaliw at hindi na tayo makapagbasa ng salita ng Diyos. Doon na tayo makapag-focus, hindi na sa salita ng Diyos. Kaya maraming mga mananampalataya ngayon, lousy. Konting ulan, hindi makakasimba. Konting problema, hindi makakasimba. Konting mga pagsubok sa buhay, hindi nasisimba. Bakit? Dahil walang tatag, walang tibay ang kanyang pananampalataya. Dahil walang alam sa salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Bible, sa Luke, sabi ng Bible, Luke chapter 12, naalala ko lang, kung hindi ko nagkakamali, Luke chapter 12, nasaan na yun? Yung ang sabi po nun sa tagpo ay yung idea na ito ay ang taong matalino ay yung nakikinig at ginagawa ang salita ng Diyos at para siyang nagtayo sa ibabaw ng bato at hindi nakikilos. Pero ang isang tao, yung nakikinig at hindi ginagawa, ay matutulad sa isang tao na nagtayo ng bahay sa buhanginan. Tingnan niyo po. Nakikinig din naman, pero hindi ginagawa, ay parang daw siyang tao na nagtayo ng bahay sa buhanginan. Ano ho ang inyong maaasahan pag nagtayo ng bahay sa buhanginan? Walang tibay. Pero sabi ng talata, yung nakikinig ng salita, inuunawa at ginagawa, ay matutulad siya sa isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Siyempre, kaya nga yun po, nung ako po ay unbeliever pa, ako po ay nagtrabaho sa construction. Dahil ako meron kong gustong bilhin, ako po ay nagtrabaho sa construction. Siyempre, pag naghuhukay po ng pundasyon, hindi po mababa. Pag naghuhukay po ng pundasyon, kung gaano kataas, ma-estimate po yung lalim at sukat doon sa building na ilalagay. Kung malaki ang building, kung second floor ang building, malaki din ang kumbaga ay pundasyon na gagawin. So, at hindi ho lamang basta pundasyon, huhukayin po nila yung pinaka matigas na parte ng lupa hanggang sa lumitaw na yung pinakamatigas at saka doon po sila maglalagay ng patungtungan ng building, yung pundasyon. Kaya mga minamahal, napakahalaga ng pundasyon. At ang pundasyon ng ating pong pananampalataya is the Word of God. Ito po ang makapagpapatibay, isa sa makapagpapatibay sa atin upang tayo makapagpatuloy sa ating buhay pananampalataya. Kaya mga minamahal, aral po kayong hinihimok at hinahamon, basahin po natin ang salita ng Diyos. So, kaya mahalaga pong magbasa ng Biblia. Huwag po nating pabayaan ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Mahalaga po ito. Kaya nga sabi ng talata diyan, even ang Panginoong Jesus, kala nyo ba, ang Panginoong Jesus nung nagkatawang tao, hindi siya nakaiwas sa tukso? Hindi po. Siya po'y tinukso. Kaya nga sabi, at ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay pag-utos mo. Buti pa ang demonyo nakakakilala na ang Panginoong Jesus ay anak ng Diyos at Diyos. Maraming mga relihiyon. Ang Panginoong Jesus daw, tao lamang. Isa na po din ang Iglesia ni Cristo. Hindi naniniwala ng Panginoong Jesus ay Diyos. So, kaya sabi niya ng talata, at ang manunukso, pasensya na po kayo, may singab. Sabi po ng talata, at ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay pag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. So, ano yung pinanlaban ng Panginoong Jesus?
doon sa delusion na ginagawa ni Satanas. Ano? Ang sabi ng verse 4, datapwat sinabi ni Jesus, datapwat siya sumagot at nagsabi, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Tingnan niyo po mga minamahal. Pag tayo po may alam sa salita ng Diyos, alam niyo po, madali lang mag-discern na ito yung mali. Ano? Pagka tayo may alam sa salita ng Diyos, ating po ina-apply at tayo po lumalago sa ating buhay pananampalataya. Dahil mahirap po pagka tayo po ay walang alam sa salita ng Diyos. Madali po tayong maalis sa ating pong paglilingkod. No? So yun po yung sabi, delusion. Kaya mga minamahal, si Satanas po yung totoo. No? Huwag ho kayong papakapiho. Si Satanas po yung totoo. At siya po yung pagala-gala. Sabi nga ng talata, yung ating pinag-aralan ng karaan, parang liyong umuungal na naghahanap ng masisila. Yun po yung sabi. No? So kaya yan po yung atin pong why the Bible is important to avoid delusion. Lalo na po ngayon, ang daming alok ng mundo na kumbaga po ay pandaya sa atin. Ano, ang alok ng mundo ay gusto maging artista ka. Ang alok ng mundo ay payayamanin kita. Yan ay ang alok ng Satanas. Lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. Ganun din pong ginamit sa Panginoong Jesus. Kung niyo po makikita dito, kung ikaw ang anak ng Diyos, lust of the flesh yan. Gawin mo ang mga batong itong tinapay. Lust of the flesh. Di gano'n, nakita ni na Adan, lust of the flesh. Aba, ang bunga ng puno ng kahoy ay mabuting kanin at mananasa upang mapupantas ng mga tao. Di gano'n, tinignan niya, lust of the flesh. Mabuting kanin. Yun ho ang tukso ni Satanas. Hanggang ngayon, hindi ho siya nagbabago ng estratehiya para po tayo tuksuhin. Pero mga minamahal, ang ating panlalaban po diyan ay ang salita po ng Diyos. Ano? Kung ang Panginoong Jesus po ay hindi nakawala sa pagtukso ng dyablo, what more pa po tayo? Kaya napakahalaga po ng salita ng Diyos. Atin po pagsimikapang mabasa ng Biblia. Ano? Wala akong magaling diyan sa pagbabasa ng Biblia. But atin pong pagsumikapan, mga minamahal po namin taga-subaybay, taga-pakinig, dahil ang Biblia po ay napakahalaga sa ating buhay. Lalo na po sa ating mga buhay, sa ating mga mananampalataya. To avoid delusion, upang tayo po ay hindi madaya ng panlinlang ni Satanas na kanya pong iniaaro sa atin upang tayo mawala sa gawain, upang tayo mawala sa ministry. Read the Bible. Dahil yun po yung ginamit ng Panginoong Jesus. Sabi po ng talata, but he answered and said, it is written. Oh, sabi po, it is written. Kaya mga minamahal, mahalaga po ang salita ng Diyos. Huwag po natin pababayaan niya. Huwag. Doon po sa mga bagong mananampalataya, lalo na po tayong magbasa. Doon po sa mga magtagal na, lalo na po tayong magbasa. Ano? Dahil tayo po ay hindi ho tinatantanan ng dyablo. Ano? Maaaring ang gamitin ay mga mahal mo sa buhay. Si Satanas ay napakagaling tricky siya napakagaling niya. Maaaring kapwa mo Kristiyano, ginagamit niya para ikaw ay mawala sa gawain. But if you are, yung iyong pundasyon, mga minamahal, ay matibay at nakatungtong ka sa salita ng Diyos, bagaman may pagsubok, sabi nga ng talata, dumating ang unos, dumating ang ulan, sabi nga nung sinabi ko kanina, datapwat ang nakikinig ng salita at ginaganap ay matutulad sa isang tao na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato at dumating ang ulan, bagyo, unos, malakas na hangin at ang bahay ay hindi natinag. Ngunit, ang taong nakikinig at hindi ginagawa ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan at dumating ang unos, dumating ang bagyo, dumating ang ulan at ang bahay ay nabagsak at kakilakilabot ang pagbagsak. Bakit? Dahil nakikinig lang. Ano? Pero hindi ginagawa. Kaya nga sabi ng James
Dapat huwag kayong tagapakinig lamang, dapat huwag kayong tagapakinig lamang, kundi tagatupad din naman kayo ng kautusan. No? Yun po yung sabi ng James, mga minamahal. Kaya mga minamahal, napakasarap aral ng Biblia. Dito po tayo ng Diyos patatatagin sa ating buhay pananampalataya. Gusto niyo pong tumatag sa inyong buhay pananampalataya, yung una natin na pag-aralan, prayer, huwag po nating pababayaan. Pandalwa is Bible reading. Yan. So, yun po yung ating pinag-aaralan ngayon. To avoid delusion. There is Satanas. Ang dami niyang mga palaso na itinitira sa atin. But if you are, kapag meron kang knowledge sa salita ng Diyos, if you reading the Bible and do it, tayo po ay tatatag sa ating buhay pananampalataya. Yun po yung malinaw, minamahal po namin taga-subaybay at taga-pakinig. Kaya, para tayo po ay, why the Bible is important? To avoid delusion. Delusion. The act of deceiving. Ayan po ay ng Jesus. Hulukin mo pa ng Jesus. Alam niya, sabi nga, datapwat, siya sumagot at nagsabi, nasusulat. Kaya ang sarap nun mga minamahal, tayo dapat ay nagbabasa ng Biblia upang pag may dumating na tukso si Satanas, pag may dumating na temptation, alam natin yung ilalaban natin. Huwag ka na magsimba. Pagkalinggo, may dadating dyan na magdadalawang isip ka. Huwag ka na magsimba. So, alam yung salita ng Diyos sa 10 utos, ipangiling nyo ang araw ng Sabat at yung linggo sa atin. Dapat yung sa Panginoon. Sabi sa Bible yun ang sabi. Ay di atin kung magagawa dahil alam natin, nabasa natin at ating ginagawa. Ang minamahal. Ang daming pakana ng diablo para tayo umalis sa paglilingkod. But, ang sasabihin ko po sa inyo mga minamahal po natin taga-subaybay at taga-pakinig para tayo po ay makapagpatuloy sa ating buhay pananampalataya is read the Bible. Yun po. To avoid delusion, pandalwa. Sa verse 4 po ulit tayo. 4 verse 7. Sige, verse 3 muna ulit po tayo. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipagputos mo na mga batong ito ay maging mga tinapay. Datapwat si sumagot at sinabi na susulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Pagdating po ng verse 5, na magkagayoy dinala siya ng diablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. Tingnan niyo po. Pagdating po ng verse 8, muling dinala siya ng diablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamana sa kanya ang lahat ng kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay bibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Ano po yung makikita natin dito na katotohanan? Number 2 pong katotohanan, why Bible is important to avoid demoralization. Pag sinabing demoralize, to lose confidence. Alam niyo po yan sa isang laro. Pag ikay na-demoralize na, nawawala ka sa iyong diskarte. Pag ikaw ay na-demoralize, nawawala ka sa iyong kumbaga ay gana na maglaro. Lalo na pagka nakikita nila sa basketball, pag nakikita nila na lamang na ang kalaban at magaling pa ang kalaban, ay sila na-demoralize na. Nasisira na yung kanilang laro. So, ano yung makikita natin ditong ginawa ng Panginoong Jesus nung siya'y dinidemoralize ng diablo? Sabi nga diyan, to lose
confidence of hope. Nawawala ng pag-asa. Ang sabi po ng talata, tingnan niyo po, ako po ulit babasahin. Sa verse, ano yung pinanlaban ng Panginoong Hesus dito? Akin pong babasahin. Yan. Ang sabi po ng 4, dato pa siya sumagot at sinabi, nasusulat. So, yung pang-demoralize ng Panginoong Hesus, sa Panginoong Hesus na ginagawa ni Satanas ay hindi rin umubra. Bakit? Dahil nga ng Word of God. Tingnan niyo po, ilang beses tinim ang Panginoong Hesus? 3 beses. So umubra ba yung pang-demoralize ng Diablo? Ano yung ginamit na pang-demoralize ng Diablo? Una, lust of the flesh. Yung tinapay, yung bato gawin mong tinapay. Pandalawa, ito po. Verse 6, at sa kanya'y sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpituhulog ka. Pride of life. Ay, Diyos ka eh. Diyos ka. At alam niyo ba mga, sabi nga ng talata, at sinabi niya, at sa kanya'y sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatuhulog ka, sapagkat nasusulat. Tingnan niyo po, even si Satanas, ay nag-quote ng verse. Kaya, dapat po tayo, na mga mananampalataya ng Diyos, ay lalong may alam sa salita ng Diyos. Dahil ultimo si Satanas, ay may alam sa Bible. Kaya nakakatawa po yung mananampalataya na John 3:16 na nga laang ay hindi pa alam. Ayun, dinemoralize siya. Anong pang-demoralize? Lust of the flesh. Gutom na ang Panginoong Hesus. Okay, kumain ka na. Pero anong ginawa ng Panginoong Hesus? Anong pinalaban niya? Nasusulat. Ito pang isa. Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Tingnan niyo po. Si Satanas ay may alam din sa Bible. Anong verse yung kanyang kinote? Akan mo nang babasahin sa inyo. Itong verse 6. At sa kanya sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya'y magbibiling sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Take note, nag-quote po si Satanas ng verse sa Panginoong Hesus para siya ituksuhin. Dinedemoralize talaga siya. Doon sa kanyang ginagawa, nakalooban ng Diyos. At tandaan niyo po, mga minamahal, lalo na po sa bagong mananampalataya, sa lahat ng mga mananampalataya, si Satanas po ay laging nakaabang sa atin. Pagka ikaw ay mainit sa gawain, ide-demoralize ka niya. Magpapadala siya ng mga problema na panggulo sa iyong pananampalataya. Kaya mga minamahal po namin taga-subaybay, tagapakinig, ito po ang gawin natin. Alamin natin ang salita ng Diyos. Basahin natin ang salita ng Diyos. Kaya ito po yung kinut ni Satanas sa Psalms 91 verse 11 and 12. Sabi po ng Psalms 91 verse 11 and 12. Nasaan yung 91 ko? Yan. Ito po, unfamiliar verse na sinabi ni Satanas. Sabi po ng talata, sapagkat siya'y magbibilin. O Psalms 91 verse 11 and 12. Kung kayo may mga Bible, inyo pong buklatin. Yung Psalms 91 verse 11 and 12. Ang sabi po ng talata, sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo, upang ingatan ka sa lahat ng iyong lakad. Kanilang dadalhin ka sa kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Tingnan niyo po, ultimo si Satanas, nagko-quote ng verse, ay matindi. Ay dapat po tayo mas maraming alam kaysa kay Satanas na verse. Verse 1 at verse 11 and 12 po, yung kanyang kinote. Dalawang verse po sa unfamiliar verse, Psalms 91 verse 11 and 12. Yan niyo po.
Kaya si Satanas po ay magaling na manunukso yan. So, to avoid demoralization, para hindi ka ma-demoralize sa iyong paglilingkod, sa iyong buhay pananampalataya, read the Bible. So, pagdating ng verse 7, ano yung ginamit uli ng Panginoon Jesus na pantukso? Anong ginamit ng Satanas ng pantukso? Yung pride of life. Lagi gusto ng tao, pride of life. Yung pride. Yung pride. Kaya din dito, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Kung ikaw ang Diyos, may anghel namang masasalo sa iyo. Di kayo Diyos ka. Di may anghel nasasalo sa iyo. Pero anong ginamit ng Panginoon Jesus sa panlaban? Verse 7, sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Tingnan niyo po. Kaya, ang halaga ng Biblia sa ating buhay, yun po to avoid demoralization, read the Bible. Kaya nga sabi ng Acts 17:11, sabi po dito, Gawa o Acts 17:11, yan. Ang sabi po ng talata, Acts 17:11, ngayon, lalong naging mararangal ang mga taong ito kaysa mga taga Thessalonica, sapagkat tinanggap nila ang salita ng Diyos ng buong sikap. At sinisiyasat sa araw-araw. Tingnan niyo po, sabi po diyan, verse 10 and verse 11, these were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind and search the scripture daily. Search the scriptures daily. Yung pala pong taong nag-aaral ng salita ng Diyos at sinisiyas at binabasa, ito po ay taong mararangal. Gusto niyo pong maging marangal na tao? Hindi po yung kayo po ay maging bayani, hindi po yung kayo po ay bagaman marangal pang tao, pero yung marangal na tao, yung nagbabasa ng salita ng Diyos at inaaral ang kanyang salita. Kaya yun po yun. Kaya nga sabi ng talata, kaya lalong naging mararangal ang mga taong ito kaysa taga Thessalonica, sapagkat tinanggap nila ang salita ng Diyos ng buong sikap at sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga baga ang mga bagay na ito. Tingnan niyo po, talagang hindi lang nakinig, hindi lang tinanggap, kundi sinisiyasat. Hindi lang basta sinisiyasat isang araw, tapos na araw-araw. Kaya mga minamahal, ang halaga ng salita ng Diyos sa ating buhay. Ang sabi po sa John 5:39, ang sabi po din John 5:39, ito yung hope na sinisira ni Satanas sa atin. John 5:39, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay meron kayong buhay na walang hanggan. Search the scriptures. Ang sabi ko ng talata, search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Search the scriptures. Yun po yung utos ng Diyos. Search. Basahin ninyo ang mga kasulatan. To avoid delusion, to avoid demoralization, read the Bible. Yun po yung ginawa ng Panginoon Jesus. Para po siya ay maiwasan niya yung tukso, yung delusion, yung demoralization. Siya po bihasa sa salita ng Diyos. Bihasa po siya.
Andam po natin, ultimo ang Panginoong Jesus ay hindi nakaligtas sa pagtukso ng dyablo. So, kaya, lalo na po tayo. Sa mga bago pong mga mananampalataya, read the Bible. Yun po, napakahalaga po na yan. So, number 3, sa verse 3 uli, diyan lang po tayo uli-uli. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Sa verse 6, at sa kanya sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka sapagkat nasusulat, siya ay magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka sa kanyang kamay, baka matisod ka sa iyong paa sa isang bato. Sa verse 8 and 9, muling dinala siya ng dyablo sa isang mundo na lubhang mataas at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanglibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na iyan, lust of the flesh, lust of the eye, ito. Sabi, as sinabi sa kanya ng dyablo, lahat ng mga bagay na iyan, yung isa ay lust of the flesh, ito po yung pride of life, yung pandalawa, ito po yung pantatlo. Lust of the eye. Punta kayo sa SM, marami kayong makikitang lust of the eye. So, sa kagustuhan yung makabili ng mga gadget na maganda, ng high-tech na gadget, may trabaho pa ako linggo, double pay. Yan. Gusto ko mabili yung cellphone, lust of the eye. Yun po yun. Si Satanas po hindi mo nagbabago ng technique. Mula kay Adan at kay Eva hanggang ngayon, yun pa rin ang atake ni Satanas sa atin. So, number 3, to avoid distraction. Alam niyo po ang minamahal, kung gusto mo na hindi ka masira sa iyong buhay pananampalataya, read the Bible. Ay kung nga Panginoon Jesus ay nagpatihulog, kung nga Panginoon Jesus ay sumunod, bagaman hindi siya susunod, tayo na lamang. Kung tayo susunod sa gusto ng dyablo, sabi ng verse 9, at sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasampahin mo ako. Ito yung sabi ni Satanas sa Panginoong Jesus na maraming tao ang nadadaya at ang dulo na yun, distraction. Mga minamahal, kaya kung gusto mong lumago sa buhay pananampalataya at hindi ka mawasak, ang buhay mo hindi mawasak, hindi ka malaray-luray ng dyablo, read the Bible. Yan po yung napakahalaga. To avoid distraction. Kaya marami mga mananampalataya ng Diyos. Nung lumayo sa paglilingkod sa Diyos, tingnan niyo po ang buhay. Nagiinom na rin. Naninigarilyo na ulit, bumalik na sa dati niyang buhay. Ewan ko kung naligtas nga. Bakit nga nagkagayon? Bakit sila'y nawasak? Dahil iniwan nila ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Iniwan nila yung pananalangin. Wag mo natin pababayaan yan. Napakahalaga po nito. Sira-sira na. Bibili na ng bago. Napakahalaga po ng salita ng Diyos. Sabi nga ng Bible, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Pag tayo nagbabasa ng Biblia, dito po tayo pinalalakas ng Diyos. Pinapakain po natin yung ating pong espiritual na buhay. Pero kung tayo po ay gala dito, gala doon, lakwatsa rito, lakwatsa roon, kalayawan, ang pinapakain po natin yung laman, yung flesh natin. Ano kayo kaisipan ng laman? Tingnan niyo po, ang laman po iisa-isahin. Naalala ko lang din. Sa Galatians chapter 5, ito po ang sabi.
sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu. Tingnan niyo po. Itong laman ay nagnanasa ng laban sa kalooban ng Diyos. Sabi ng talata, sapagkat ang kaisipan ng laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Siyempre, yung Espiritu natin sa Diyos ay ayaw mo ng kasalanan. Tingnan niyo po, ito yung gawa ng laman. Upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Siyempre, pag ikay nasa laman, ayaw mong gumawa ng kalooban ng Diyos. Pag ikaw ay nabubuhay sa kasalanan, ayaw mong gumawa ng kalooban ng Diyos. Pero pag ikay nasa Espiritu, nabubuhay ka sa kalooban ng Diyos, ayaw mong gawin yung kalooban ng laman. Ganyan lang naman yun. Kaya sabi ng talata, datapwat kung kayo'y pinapatnubay ng Espiritu ay wala kayo sa ilalim ng kautusan. Verse 19, at hayag ang gawa ng laman sa mga katuwid bagay ito, pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsampa sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo. Yan po sabi, na ang mga nagsisigawang gawa ng gayong mga bagay ay hindi nagsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Yun po yung gawa ng laman. Kaya, mga minamahal, to avoid distraction, gawin natin yung kalooban ng Diyos. Read the Bible. Read your Bible. Ano? Kaya nga sabi dito ng talata, ito yung gawa ng Espiritu. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaabuan, pagpipigil. Laban sa gayong mga bagay ay walang kautusan. Tignan niyo po. Kaya mga minamahal, yun po ang gawa ng laman. At kung gusto mong ikay mawasak, pabayaan mo prayer life at Bible reading, mawawasak ka talaga. Wasak ka talaga. Talagang wawasakin ka ni Satanas. Pero pag tayo po ay nagbabasa ng Biblia at nananalangin, dito po tayo pinatitibay ni Kristo. Dito po tayo pinatitibay ng Diyos sa ating buhay pananampalataya. Kaya nga sabi, chapter 4, verse 4, diba? Meron pong distraction ginagawa ang si Satanas. To avoid distraction, ito yung ginawa ng Panginoong Jesus. Datapot siya sumagot at sinabi, nasusulat. Tingnan niyo po. Anong ginawa ng Panginoong Jesus? Ano yung pinalaban niya? Bible. Ito pa, sa verse 7. Ito po yung pandalawang tukso. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksuhin ng Panginoong Diyos. Pandalawa na yung pinalaban. Doon sa lust of the flesh, pride of life. Anong pinalaban niya doon sa dalawang yun? Word of God. Nasusulat. Ito po yung pantatlo. Nung tinukso uli ng lust of the eye, ito po yung pantatlo. Na magkagayon sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka Satanas, sapagkat nasusulat. Kaya nung minamahal, para tayo po yung makapagpatuloy sa ating buhay pananampalataya. Yun po ang sabi. Read the Bible. Read your Bible and pray every day as you grow. Yun po. So, yung ibon, makakalipad na siya ng ayos kapag dalawa na ang kanyang pakpak. So, tayo makakalaban kay Satanas sa kanyang mga patutsada sa atin, sa mga patibong niya sa atin, if we pray and reading the Bible. Yun po yung sabi. Kaya mga minamahal namin taga-subaybay, tagapakinig, napakahalaga po ng Biblia sa ating buhay. Kaya huwag po natin pababayaan. Kaya nga sabi dyan,
yung avoid distraction, yung under po, act of destroying, pagsira, paggulo. Kung gusto mong ikay hindi magulo sa iyong buhay pananampalataya, read the Bible. Kaya nga sabi ng talata diyan, sa Psalms, sa verse, at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon naman hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Ito po yung taong nakikinig, gumagawa ng salita ng Diyos. No? Yun po yung sabi ng Bible. Kaya mga minamahal, napakahalaga po ng Biblia. No? To avoid distraction. And number 4, sa verse 3 ulit, and 4. At ang manunokso'y dumating at sa kanya at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos ay mag-utos ka, ay pag-utos mo ng mga butong ito maging mga tinapay. Datapot siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Pagdating ng verse 10, ganun pa rin, na magkagayon sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka Satanas, sapagkat nasusulat. Tingnan niyo po, kinontra. Ano sinabi ng Panginoon Jesus? Nasusulat. Ano nangyari? Sa Panginoon mo, Diyos, sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Pagdating ng verse 11, na magkagayon, iniwan siya ng dyablo. Sarap. Ano? Number 4 na puntos. Why Bible is important to defeat temptation. Mga minamahal, para po tayo manalo doon po sa temptation ni Satanas, kailangan natin ng Word of God. Kaya nga sabi ng talata diyan verse 10, na magkagayon sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka Satanas, sapagkat nasusulat. Nung sinabi ng Panginoong Jesus, ano nangyari? Na magkagayon iniwan siya ng dyablo. Tinukso pa ba siya? Hindi na. Iniwan na po. Bakit? Walang magagawa salita ng Diyos ang ipinalalaman ng Panginoong Jesus. Kaya kung tayo po'y merong salita ng Diyos sa ating buhay, sabi nga, we are more than conqueror. Greater is He. Yung mas malakas yung nasa sa atin, ang Panginoong Jesus. But if we, lalo na pag tayo nagbabasa ng Biblia, ito po ang ating pundasyon. To defeat temptation. Read the Bible. Kaya nga sabi ng talata diyan, sa verse 8, yun, tinukso nga, pagdating ng verse 10, na magkagayon sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos, sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Anong sinabi? Anong pagdating ng verse 11? Nang magkagayon, iniwan siya ng dyablo. Sarap nun. Tayo naglilingkod po sa Panginoon na walang magawa ang dyablo sa atin. Dahil tayo puno tayo ng knowledge of God, yung salita ng Diyos, alam na alam natin at atin pong nai-apply sa ating buhay. At yun po, isa sa paglagong buhay spiritual is Bible reading, mga minamahal. Sarap mo nun, tayo po lumalago sa ating buhay pananampalataya. Ano ba naman merong mga problema, merong mga talagang dumarating yan, but sabi nga, ang taong matalino ay nagtayo sa kanya, ang taong matalino ay nakikinig at ginagawa yung salita ng Diyos, at siya ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato, at dumating ang unos, angin, bagyo, etc. at yung bahay na yun ay hindi nagiba. Pero yung taong mangmang ay nakikinig at hindi ginagawa, ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo yung kanyang bahay sa buhanginan, at dumating ang bagyo, unos, malakas na hangin, at nabagsak ang bahay, at kakilakila po ang pabagsak. Nawa, huwag tayo kung bumagsak sa ating buhay pananampalataya. At isa po sa sekreto, para tayo po makapagpatuloy, wala akong malakas, ang Diyos lang akong malakas. But, kapag tayo po laging nasa presensya ng Diyos, tayo po nananalangin,
tayo po nagbabasa ng Biblia at tayo po fully equipped ng salita ng Diyos, tayo po ay kaya po nating i-defeat, pagtagumpayan yung mga temptation na yan, dinadahal ni Satanas sa atin. Kaya nga sabi ng talata din sa Ephesians, huli kong talatang babasahin, Ephesians chapter 6. Tignan niyo po. Verse 17. Sige, 14 muna tayo. Magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang ay magbigkis ng katotohanan na may sakbat ng baluti ng katwiran at ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Tignan niyo po. Salita ng Diyos. Tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos, mga minamahal. Kaya pag meron tayong armas sa labanan, ito po yung tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos na ating ipangkukontra sa temptation ng kaaway para tayo makapagpatuloy sa paglilingkod, salita ng Diyos. Kaya mga minamahal po namin taga-subaybay at taga-pakinig, huwag po natin pababayaan yung ating pagbabasa ng Biblia. Napakahalaga po na yan. Kaya mga minamahal, ito po yung utos ng Diyos at dapat po natin gawin. Read the Bible. Read the Bible. Kaya huli ko pong talata ang babasahin. Sabi nga po ng talata, Matthew chapter 4, verse 4. Datapat siya'y sumagot at sinabi na susulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Yun po yung sabi. Kaya mga minamahal, basahin po natin ang Bible. Yun po yung pagkain ng ating kaluluwa. No, kaya read the Bible. So tayo po yung manalangin. Tayo po pumigit aming Diyos. Muli salamat po sa inyo pong biyaya. Salamat po sa mga katotohanan na amin pong napakinggan. Tunay na napakabuti ninyo sa aming buhay. Hindi niyo po kami pinabayaan. Nagbigay po kayo ng inyo pong salita upang kami po ay makapagpatuloy, tumibay sa amin pong buhay pananampalataya. Amin pong dalangin, Panginoon Diyos, nawa po, Panginoon, ay kayo po ang mayamang humipo, mayamang magpaunawa sa bawat nakapakinig ng inyong salita. Labas po sa inyo pong pag-iunawa, Banal na Espiritu, ay hindi ko po kaya paunawa ang inyong pong salita. Kaya akin pong dalangin po ng Diyos, kayo na po ang bahala sa binhing nahasik ngayong gabi, sa inyong pong salitang nahasik ngayong gabi. Nawa po ng Diyos, ay kayo po ang tumugon, Panginoon Diyos, sa pangailangan nila. Salamat po, Diyos, sa inyong pong biyaya. Salamat po sa inyong pong pagtatapat. Salamat po sa inyong pong salita na amin pong patuloy na napag-aaralan. Pagpalaan niyo po nawa kami at ingatan niyo po muli kami sa aming pamamahiyan ngayong gabi. Salamat po, O Diyos, sa lahat po ng aming samot na langin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So, salamat po sa inyo, mga minamahal po namin taga-subaybay at taga-pakinig. At nawa ay kayo po ay patuloy na sumubaybay sa ating pinag-uusapan upang tayo po ay magkaroon ng kaalaman sa salita ng Diyos. Salamat po ng marami at God bless po sa ating lahat.